Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Alam niyo ba na noong mga dekada 80 sa Pilipinas, kung saan ang Philippine cinema ay tinuturing pa na nasa golden age, hindi malaking usapin ang pagkakaroon ng mga artistang babae na isinasabak sa pagpapaseksi at mas matured na role kahit na sila ay mga dalagita pa lamang. Noong mga dekada na iyon, ipinakilala ang soft drink beauties. Ito ay isang grupo ng mga batang aktres na kung saan ang pangalan ng bawat miyembro nito ay kinuha sa pangalan ng mga kilalang soft drinks brand noon sa Pilipinas. Ang grupong ito noon ay naging hit at talaga namang pinag-usapan, lalo na noong mga panahon na iyon. Naging halos sila ang mga nakakalaban ng isa ding grupo ng mga sexy starlet na ipinangalan naman sa mga exotic places at bulaklak sa Pilipinas. Gaya na lamang ng mga street beauties na sina Aurora Boulevard, Brandy Ayala at Epifania de los Santos. Si Ray de la Cruz ang siyang naging talent manager ng soft drink beauties na pawang wala pa sa 21 ang edad. Kahit pa mga bata ang mga ito noon at itinuturing ng mga bold star, umida na sila sa ilang mga mapupusok na mga pelikula noon, gaya na lamang ng Snake Sisters at Naked Island. Mga itinuturing na fearless at handang maghubad ng kanilang mga damit at ipakita ang kanilang mga laman alang-alang sa kanilang pagsikat. Subalit ang kanilang naging karera ay napakabilis. Sumikat sila ng husto at talaga namang maraming mga umidolo. Ilan din sa mga premyadong Pilipinong direktor at ang mga taong kilala sa larangan ng Philippine movies gaya na lamang nina Mario O'Hara, Lino Broca, Charito Solis, Celso Ad Castillo at Peke Galiaga ang kanilang nakatrabaho. Sa ngayon, ang grupong ito ay itinuturing na lamang na parte ng ating kasaysayan at tuluyan ang nawala. Sumikat lamang sila noong mga dekadang iyon, subalit agad din silang nawala at nalaos. Kaya ang malaking tanong ay kung nasaan na nga ba ngayon ang mga ito, ang mga itunuturing ng mga soft drink beauties noong dekada 80. Ano nga bang nangyari sa kanila mula nang mawala ang kanilang pangalan sa limelight at hindi na pinag-uusapan? Una ay si Coca Nicolas. Siya ay pinanganak bilang si Johan Lee Hickens, isang British-Filipino na aktres na orihinal na miyembro ng soft drink beauties. Inamin mismo ni Coca Nicolas na gumamit siya ng ipinagpapawal na gamot. Malakas uminom ng alak at waldas sa perang kanyang kinikita noon ang naging dahilan kaya nasira ang kanyang makulay na karera sa mundo ng showbiz. Noong isilang niya ang kanyang panganay, lumipad ito patungong Japan at iniwan niya ang kanyang karera dito sa Pilipinas. Sa bansang Hapon ay nakaranas si Coca Nicolas ng sobrang paghihirap. Hindi naging sapat noon ang kanyang kinikita bilang dancer at singer upang tustusan ang kanilang pangailangan. Ilan lamang sa mga pelikulang tampok ang sexy star ay ang Snake Sisters ni Celso Ad Castillo noong 1984 kung saan nabigyan agad siya ng lead role sa edad na wala pang 16 anyos. Sa Naked Island naman ay kasama nila ang batikang aktres na si Charito Solis. Sa mabilis na pagsikat, inamin ni Coca noon na nalulung siya sa masamang bisyo, nariyan ang pag-inom ng alak, paninigarilyo at maging pagsubok sa ipinagpapawal na gamot. Taong 2016 nang mapabalita itong nagtitinda na lamang ng ice candy sa kanilang barangay. Hindi naging maganda ang kanyang buhay na isinisisi din naman niya sa kanyang kapapayaan noong siya ay nasa rurok pa ng kasikatan. Dahil sa kanyang pag-inom at paninigarilyo, namayat siya ng husto at muntik na rin siyang magkaroon ng sakit na tuberculosis. Matapos magkaroon ng anak, hindi na nakabalik sa showbiz si Coca. Nagdesisyon siyang mag-abroad na lamang. Sa Japan siya napadpad kasama isang grupo ng mga entertainers na umaawit at sumasayaw. Sa ngayon, nakatira ang British-Filipina former sexy star sa Pasig City. Nawala ang lahat ng ari-ariang ipinundar niya sa Pampanga nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Nagtitinda na lamang siya ng yelo at ice candy. Gipit man sa buhay, nagpapasalamat siya sa mga anak na sumusuporta at nag-aalaga sa kanya. Ang leksyon na gusto niyang ibahagi sa kabataan batay sa kanyang karanasan, hanggat mayroon, mag-ipon, unahin ang sarili bago ang iba. Kapag may ipon, mas madaling makatulong sa kapwa. Pangalawa ay si Sarcy Emanuel. Minsan siyang tinagurian bilang pinaka-kontrobersyal na
siren ng Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Ipinanganak siya sa totoong buhay bilang si Maria Jennifer Obregon Mitchell, pero mas sumikat sa pangalang Sarcy Emanuel at orihinal na miyembro ng Soft Drink Beauties. Naging usap-usapan siya sa larangan ng pag-arte lalo na noong na-nominate siya bilang Best Actress sa urian para sa The Boatman ni Ticoy Aguiluz noong taong 1985. Dekada 90 nang maisipan ni Sarcy Emanuel na iwanan ng magulo at makulay na mundo ng showbiz. Mas pinili nitong maging isang normal na may bahay at naging pribado ang kanyang buhay. Maaga itong ikinasal kahit pa naging parte ito ng Soft Drink Beauties noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Siya mang kanyang naging anak dahil ang kanyang palang naging asawa ay balo at may 4 ng anak mula sa namatay nitong asawa, habang meron na siyang 4 na anak sa dati nitong nakarelasyon at isa pa sa pagsasama nila ng kanyang bagong asawa. Ang kanyang panganay na anak ay naging matagumpay at magandang karera. Ang kanyang naging last on-screen role ay sa Racket ni Nanay noon pang taong 2006 at 2 taon bago iyon, gumanap din siya bilang adoptive mother ni Bea Alonzo sa pelikulang It Might Be You. Sa kasalukuyan ay wala na itong planong bumalik sa pag-arte at mas nakatuon sa pag-aalaga ng kanyang pamilya at pamumuhay ng pribado. Pangatlo ay si Merinda Myra Manibog. Si Geraldine Zervolacus o mas kilala bilang si Myra Manibog ay isa sa mga kilalang sexy stars noong dekada 80. Kwento ni Myra, lumaki siya sa mahirap na pamilya. Bata pa lamang umano ay nakaranas na siya ng pang-abuso at ito'y nagsimula nang magkaroon ng bagong asawang kanyang ina. Minolestya umano siya ng kanyang amain pero hindi kaagad ay pagtapat sa ina dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan. Makalipas ang ilang taon, muling dumanas ng pang-aabuso si Myra sa loob ng hotel na kanyang pinapasukan noon. Pagbabahagi ng dating sexy star, inutusan siya ng hotel manager na magsukat ng kanyang costume at doon siya ay ikinulong sa kwarto. Halos 1 linggo umano siyang nakakulong at hindi pinauwi sa kanilang bahay. Nang makauwi ng bahay, kaagad nagsumbong si Myra sa kanyang ina pero imbes na sampahan ng kaso, nakipagkasundo ito at nagpabayad na lamang ng pera. Matapos ng pakikipagkasundo ng kanyang ina, nagpatuloy ang pagkikita nito ng naturang manager na tila walang nangyari. Kalaunan, napamahal si Myra dito at nagkaroon ng relasyon pero umabot lamang ito ng ilang taon dahil sila rin ay naghiwalay. Samantala, nagkaroon naman ng pagkakataon si Myra na mapasok ang mundo ng pag-artista. Ito ay matapos siyang ma-discover ni Ray de la Cruz. Siya ay napabilang sa Soft Drink Beauties at binigyan ng screen name na Myra Manibog o Merinda Manibog. Ilan sa mga nagawa niyang pelikula ay Naked Island, Angel, Silip, Sukdulan at Di Mapigilang Init. Ayon kay Myra, ang pagpapaseksi niya sa pelikula ang naging paraan para kumita ng pera, kaya naman kahit anong ipagawa sa kanya noon ay hindi niya tinatanggihan. Kalaunan, lumamlam ang karera ni Myra. Dahil sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas, nagtungo si Myra sa kasama ang asawa sa Japan. Pagbabahagi niya, ang puntong iyon ng kanyang buhay ay naging masalimot dahil doon siya natutong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pagtatapat pa ni Myra, ilang beses din niyang sinubukang tapusin ang sariling buhay. Makalipas ang ilang taon, binago niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Noong Agosto nitong taon lamang, muling nanawagan si Manibog na tulungan siya dahil sa malaking bill nito sa ospital na umabot na ng 700,000 piso at hindi pa kasama dito ang bayad sa mga doktor. Nakakaramdam ngayon ng iba't ibang mga sakit ang dating sexy star at nananawagan ng tulong upang mabayaran ang lumulobong bill nito sa ospital. Pang-apat ay si Pepsi Paloma, ang maituturing na pinaka-kontrobersyal na miyembro ng Soft Drink Beauties. Halos kilala naman ng lahat si Pepsi Paloma o si Delia Denia Smith sa totoong buhay. Biktima ng pangmumolestya dahil sa labis na depresyon ay kinuha nito ang sariling buhay noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. At ang akusado sa naturang pangmomolestyang sexual sa kanya ay walang iba kundi sina Joey De Leon, Vic Soto at Richie Dohorsey. Bagamat hindi ito napatunayan, mismong kasamahan ni Pepsi sa grupong Soft Drink Beauties na si Coca Nicolas ang nagsabi ng kanyang lahat na nalalaman upang lumabas ang katotohanan. Matalik na kaibigan ni Coca si Pepsi Paloma. 3 taon bago pumanaw si Pepsi, nasangkot siya sa isang kontrobersyal na kaso dahil pinaratangan niya ng pang-aabuso sina Vic, Joey at ang pumanaw na komedyanteng si Richie Dohorsey. Inilahad ni Pepsi na kasama ang dating starlet na si Guada Guarin, minolestya umano sila ni Vic,
Joey at Richie sa room 210 ng Sulu Hotel sa Quezon City noong Hunyo 1982. Sari-sari ang mga haka-haka ng publiko tungkol sa iskandalong paulit-ulit na pinag-uusapan mula noon hanggang ngayon, lalo na kapag nasasangkot sa mga maiinit na issue ang mga orihinal na host ng Itbulaga. Sa interview ni Julius Babaw kay Coca, pinabulaanan nito ang di umano'y pang-aabuso ni Vic, Joey at Richie kay Pepsi. Si Pepsi raw mismo ang nagsabi sa kanya nito. Ibinahagi ni Coca kay Julius ang pag-uusap umano nila ni Pepsi tungkol dito. Ayon kay Coca, mismong si Pepsi umano nagsabi sa kanya na hindi totoo na inabuso siya ng 3 komedyante. Palabas lamang umano ito ni Ray para mas sumikat pa sila. Ang tinutukoy ni Coca na Tito Ray ay ang namayapa na rin lang talent manager na si Ray de la Cruz. Kilalang magimik ang manager at publicist at mabilis makapagpasabog ng headlines sa tabloids. Kaya sa maiksing panahon ay napaingay niya ang grupong binuo at siya na rin ang nagbansag na soft drink beauties.